Sige, tumuloy ka. Ma'am Victoria, nandito na si Alejandro. Mag-isa? Hindi, kasama si Maria Jose, ang kapatid niya, at si Sir Fernando. Nasaan si Bruno? Wala si Bruno. Hindi kasama. Tara. Ay, mabutit natagpuan kayo. Magandang gabi po, madam. Magandang gabi po. Magandang gabi. Nasaan ang inyong papa? Kailangan maiwan muna ang tatay nila doon sa kamag-anak nilang na-aksidente, mama. Kaya naman pala bigla na lang umalis si Maria Jose at ang pamilya niya na hindi nagpapaalam. Kasi meron siya isang kamag-anak na na-aksidente. Nagkataon naman na nandun si Bruno at sinamahan sila dahil nga may emergency. Ano, Maria Jose, pagod ka na, hindi ba? Pumunta ka na sa kwarto mo at hindi mo na kailangan bumaba pa para magkapunan. Ipapakit ko na lang yung pagkain mo. Salamat. Good night. Excuse me po. Magandang gabi. Sige. Nasaan si Bruno? Hindi namin siya nakita. May dumi ang damit mo, Alejandro. Dugo pa yan. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ba lagi mong bukang bibig si Bruno? Ikaw ba nanay niya o ano? Alam mo naman na nandun si Bruno, nag-away kami at sinuntok ko siya. Kontento na kayo? Ezekiel, doon na rin ako sa kwarto kakain. Opo, senyorito. Salamat. Hindi ko kasi alam kung bakit ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na yon. O di ba inayos na lahat ni Alejandro? Sa tingin mo ba tanga si Madam Victoria? Walang alam at maniniwala ng basta-basta? Anong problema doon? Si Alejandro ang may-ari nito. Kung ayaw nila maniwala, problema nila yun. Pagod na ako. Bukas na lang natin ito pag-usapan. O sige, pero pakiusap, pag-isipan mo naman ang mga ginagawa niya. Alalahanin mo, iniligtas ka niya sa walang yang si Bruno. Nagsinungaling siya sa kanyang mama para sa'yo. Makinig ka nga! Alam mo naman na mahal ka niya, ate. Wala bang halaga yun sa'yo, ha? Sabi ni Bruno ang habol niya lang ay makipagtalik sa akin. Hay nako. Pwede ba wag kang mag-inerte na parang ikaw na ang huling berhen sa mundo? Oo, maganda ka, pero pwede wag kang eksaherada. Sa itsura niya at sa dami ng pera ni Alejandro, pwede siyang kumuha ng magagandang babae. Mas higit Alam ko sa'yo. yan. Kaya nga hindi ako mapakali. Kung bakit ginagawa niya mga bagay nito para sa akin. Alam mo, wala kang tiwala sa sarili mo. Yun ang ayaw na ayaw ko sa'yo. Senyorita Maria Jose, ipinatatawag po kayo na Senyorito Alejandro. Ay, salamat, Ezekiel. Pupunta na siya doon. Opo, senyorita, salamat. Salamat. Wala akong sinabing na ate, pupunta ito ako. ng pagkakataon mo, kaya galingan mo, naintindihan mo? Nakalimutan mo na ba si Itay? Paano mo naisip na magagawa ko makipaglandian sa kanya? Kaya nga, para mahanap natin siya kaagad, siya lang naman na may kayang gumawa nun, hindi ba ate? Magsuot ka ng sexy, mag-makeup ka at ipakita mo ang cleavage mo. Hindi ko alam kung paano, basta gawin mo. Mag-lipstick ka, oh. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi kanina sa akin ni Alejandro. At gusto kong malaman ng totoo, Fernando, ang katotohanan. Ang nangyari, nagbanta si Bruno na akusahan ng papa ni Maria Jose na nagbebenta ng droga. At may balak pa siya na ipakulong iyon. Anong nagbebenta ng droga? Hindi naman daw totoo, sabi ng dalawa. Pero, ano bang klaseng mga taong nasangkutan ni Alejandro? At ano naman ang kinalaman ni Bruno sa kanila? Sabi ni Maria Jose, si Bruno daw ang pinakasalan niya. At ginamit nito sa kasalang pangalan ni Alejandro. Ano? Ano sa tingin mo? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. At gusto ko talaga maging tapat din sa iyo, Victoria. Utang na loob. Noong nagpunta si Alejandro sa bayan nila para mag-imbestiga, wala siyang nakitang ebidensya laban kay Bruno. Pero hindi ibig sabihin nun inosente na siya. Alam ko maraming kakulangan ng anak ko. Pero hindi ko matatanggap na ginawa niya ang mga binibintang sa kanyang mga bagay na yun. Lalo na sinasabi nilang pinagbalakan niyang patayin ang kapatid niya si Alejandro. Victoria, alam ko napakasakit sa'yo nito pero minsan kailangan natin tanggapin sa sarili natin ang katotohanan kahit na masakit ito. Hindi. Hindi. Kapag tinanggap ko yun, ibig sabihin bigo ako sa lahat ng ginawa ko. Bilang isang babae. Bilang isang ina. Huwag mong sabihin yan. Tandaan mo, para sa akin, napakabuti mong babae. At naging mabuti kang ina sa kanila. Hindi mo ako lubusang kilala.
Wala ka pang alam tungkol sa akin. Ang alam ko ay ang nakikita ko. At napakapalad ng sino mang lalaki na makakaramdam ng pagmamahal mo, ng pag-ibig mo. Hinihiling ko sa inyo to, Mama, bilang isang malaking pabor. Ayoko malaman ni Raquel o kung sino man ang nangyari. Itatanggi ko na kasama nila si Bruno at itutuloy natin ang kwento na meron ng malubhang kamag-anak. Pati na rin ba ang kwento tungkol sa pagbebenta ng droga ng kanyang papa? Yun ang isang bagay na lilinawin natin. Pero sa ngayon, hinihiling ko sa inyo, nakikiusap ako na sakyan nyo na lang. Ikaw rin, Felipa, nakikiusap ako. Wala pong problema. Alam mo nang ginagawa mo. Ako hindi sumasang-ayon doon. At hindi rin ako pabor na ang mga babaeng to ay nakatira sa pamamahay ko. Ipaliwanag nyo sa akin kung bakit alam ni Bruno ang tungkol sa tatay niya. At bakit niya binalak na dalhin silang tatlo sa Estados Unidos. Yung ba talaga ang sinabi niya sa'yo? At paano ang sulat, Mama? Sigurado akong isa yun sa mga paraan niya para akusahan si Bruno. Pakiusap, Alejandro, anak. Pwede ba linawan mo ang pag-iisip mo? Huwag ka namang ganyan. Magaling silang gumawa ng mga kwento kung ano-ano mga naiisip nila na pinaniniwalaan mo. Kung ganon, sa ngayon, pakiusap, pwede ba gawin niyo muna ang gusto ko? O sige, kung anong gusto mo. Salamat. Maraming salamat din sa'yo, Felipa. Hindi mo ako kailangan pasalamatan. Pero sigurado may masasaktan sa mga pangyayari. Anong nabalitaan mo kay Bruno? Kinuha niya ang bagahe niya at umalis nung kausap ko si Maria Jose. Saan? Hindi ko po alam, Mama. Hindi ko po alam. Good night. Hindi! Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ng mga babaeng yun! Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit gusto silang dalhin tatlo ni Bruno sa abroad. Sigurado ginawa niya yun dahil inakit lang ni Maria Jose si Bruno. Oo, tama ka. Ang mga lalaki gumagawa ng kung ano-ano para sa isang babae. Pag-isipan natin lahat. May isang maganda at matapang na babae na misteryosa. At kung pinakasalan niya si Alejandro at hindi niya naalala, kung totoo nga, pues maaaring ginawa niya ito dahil sa pera ni Alejandro. Bakit siya sasama kay Bruno? Mas maraming pera si Alejandro at napakabait niya dito. At kung sumang-ayon sila na sumama kay Bruno sa abroad, dapat lang siguro na sumang-ayon ang lahat. Pero bakit tumawag ang papa nila kay Alejandro at pinahanap sila? Hindi ko alam kung bakit. Ang hindi ko lang naman matanggap ay ang pag-aakusa nila kay Bruno gaya ng pagkakabanggit ni Alejandro. At hindi ko siya sinisisi, kundi yung babaeng yun dahil sigurado inakit niya ito. Pues malamang na inakit niya yung dalawa. Maya-maya lang po'y darating na siya. Maupo po kayo, Senyorita Maria Jose. Gusto niyo ba na maiinom? Bigyan mo na lang po ako ng tubig. Sandali lang po. Kumusta? Salamat. Kinausap ko lang ang Mama. Ezekiel, maraming salamat. Makakalis ka na. Tawagin niyo lang po ako, Senyorito. Ba't di ka maupo? Huwag na. Hindi naman magtatagal ang usapan natin. Depende yung lahat sa'yo, Maria Jose. Would you care for a glass of wine? Ayoko. Kung lahat ng isasagot mo sa akin negatibo, aabutin tayo na hanggang bukas dito. Nag-aalala ako sa aking itay. Naiintindihan kita. Sasabihin natin sa pulis na hanapin siya. Paano kung isinuplong na siya ni Bruno? Hindi niya gagawin yon at gagamitin niyang impormasyon na yon bilang alas para manatili ang kontrol niya sa'yo. Sa tingin mo? Oo, sa tingin ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot kasi ako. Natalanta hindi ko alam ang gagawin. Pinagbantaan ako ni Bruno na kapag hindi kami sumama sa kanya nung gabing yun, makukulong si Itay kinabukasan rin. Alam mo may magagawa ako tungkol doon, Maria Jose. Alam mo yun! Hinanap kita. Pero nakita ko na abalang-abala ka kay Maura. Ano ngayon, ha? Gumawa lang ng dahilan si Maura dahil gusto niya makipagbalikan. At gagawin mo? Magagalit ka ba? Hindi. Wala na akong pakialam kung anong makapagpapaligay sa'yo. Kung ganon, ako magagalit ako pag may kinasama kang ibang lalaki. Wala akong intensyon na makipag-date sa ibang lalaki. Ano, bukod lang kay Bruno? Hindi! Masasabi mo bang wala kang inalok sa kanya kapalit ng pagtulong niya sa tatay mo? Wala! Ang gusto ko lang ay makalayo dito at ang pamilya ko. Ang totoo! Sinabi ko sa kanya na gusto kong maghanap ng trabaho. Pero sa utak at puso niya, ang plano niya ay akitin ka. Oo. At paano naman gagawa ni Bruno ng paraan ng problema niyo? Hindi ko alam, pero ang pinakamahalaga, desperado ako, Alejandro, at kailangan mo yung maintindihan. Maaari may ginawang masamang aking Itay, pero minahal niya kami at lagi siya nandyan para alagaan kami.
Mabait siyang tao, Alejandro. Madaling magtiwala at kung nasangkot man siya sa isang bagay na may kinalaman sa droga, siya ay aking ama, ang aking itay. At mahal ko siya. Mahal na mahal ko. Halika. Halika, naniniwala ako, Maria Jose. At alam ko na isang mabait na tao ang tatay mo. Buti pa, uminom na muna tayo ng wine. Gusto mo ba yon? Alam mo, pag uminom ka ng wine, mas gaganda ang pakiramdam mo. Salamat. You're welcome. Hahanapin natin siya, huwag kang mag-alala. At kung may problema siya, tutulungan natin siya. Salamat. Bakit ginagawa mo to sa akin? Dapat magalit ka sa akin dahil sa dami ng problemang naidulot ko sa'yo. Alam mo, medyo matagal yan bago ko maipaliwanag. Siguro, napakaraming dahilan, pero ang pinakadahilan, sa tingin ko, umiibig na ata ako sa'yo. Huwag mong sabihin, Alejandro. Yun ang totoo. Ayoko magsinungaling, Maria Jose. Marami na ako nakilalang babae dati. Pero walang katulad mo. Dahil mahirap ako. Siguro, isa yun sa mga dahilan. Pero hanga ako sa pagmamahal mo para sa pamilya mo. Sa pag-aalala mo sa kanila. Alam mo, ang tatay ko, siya ang idolo ko. Pero namatay siya nung bata pa ako. Naging mabait sa akin si Victoria at mahal na mahal ko rin siya. Pero, kung ako masusunod, gusto ko makilala ang tunay kong ina. Ay, alam mo ba, mula noon naaalala ko si Bruno at si Raquel na laging naiinggit sa akin sa lahat ng ginagawa ko. Ang buhay ko, may masasabing ibang-iba sa klase ng pamumuhay mo dahil isa itong mundo na ang negosyo at ang mga hindi importanteng bagay ang laging pinag-uusapan. Isang malungkot na mundo. At bigla na lang nakilala ko ang isang katulad mo, Maria Jose. Nagbago ang pananaw ko. At ano naman ang kinalaman sa sinabi mo nun sa akin? Nung sinabi mo na umiibig ka na sa akin. Gustong-gusto kitang halikan, Maria Jose. Natatakot ako. Saan? Nakakusahan kita gaya ng sabi ni Bruno? Hindi. Kaya lang, ayoko muna magpanggap bilang asawa mo. Maria Jose, alam mo, walang makakapagsabi kung gaano katagal ang isang relasyon. Pwedeng tumagal ng 1 buwan, pwedeng taon o panghabang buhay. Mahal mo pa rin ba si Bruno? Hindi. Anong nararamdaman mo para sa akin? Ikaw, naging napakabait mo sa akin. Hindi, wala akong pakialam doon. Alam mong ibig kong sabihin, Maria Jose. Senyorito, Ezekiel, wala na kaming kailangan. Salamat at magandang gabi. senyorito, pasensya na po. Maiwan ko na po kayo. Pasok tayo sa loob.